Hello po mga kababayan, mga tugang, mga manoy, mga manay. Saan ka niya, Mr. Maravillas? Nandito po ako sa car wash. Maganda itong car wash, mga kababayan. Yung isang sasakyan natin, yung Crosswind. Luma na. Pero siyempre, sayang naman. Hindi ko naman binibenta. May gustong bumili nga eh. Kaya lang sayang. Sabi ko pang ano namin lang, pang service sa mga pangarga, pang market. Di ba? Ayan siya. Yung Crosswind ko. Medyo matagal na rin sa amin. Yung sasakyan. Pinakarwas ko muna kasi medyo marami ng alikabok. Di ba? Maganda itong karwas dito, mga kababayan. Yan o. Di ba? At yung karwas, maganda din na negosyo. Maraming karwas dito, mga kababayan, sa Legazpi City. Dito ako, malapit lang sa amin ito kasi. Anyway, dito po tayo mga kababayan sa ating podcast, Life with Dan TM. Ito yung ating buhay. Mga daily activities natin. Pero may gusto akong i-share sa inyo na kwento. Good news naman ito para sa atin, mga kababayan. Kasi nag-export na rin pala tayo ng mga sasakyan. Yung locally made na jeepneys po, gawa ng Francisco Motors. Inalakhan na natin po ang Francisco Motors. Talagang quality sila. Although hindi gawa dito sa atin, mga kababayan, yung makina, isoso ang karamihan sa makina sa mga public transport po. Pero at least yung body ng jeepney po na naging simbolo na ng ating bansa. Kaya nga po ako personally, ayaw ko naman po na totally phase out itong i-modernize po yung mga jeepneys. Tama yon, yung mga bulok palitan, i-modernize siya, gawing aircon na rin. Pero yung totally phase out po yung jeepney, parang ayaw ko din kasi, di ba? Sabi nga sa kanta, yung jeepney po, yung jeep, hari ng kalsada. At ito na yung kinalakhan natin na talagang ang hari ng kalsada, yung mga jeepneys po, at laking tulong sa ating mga tawag dito, mga commuters, at talagang pangmasa. Pwede mong kargahan ng kung ano-ano mga pangarga, lalo sa mga barangay. Maganda yung design, napakasimple. And this time, mga kababayan, natutuwa tayo kasi yung Francisco Motors ay mag-export na ng mga gawa nila na sasakyan sa ibang bansa. Yan o, di ba nakaka-proud o? Philippines to export jeepneys and hydrogen trikes to Nigeria. Yan yung trike o. Maganda yung design, mga kababayan. At ito yung modern jeepney ng Francisco Motors. Di ba? Napakaganda, mga kababayan o. Modernized pati yung design, pero parehas pa rin. Kaya lang maganda na yung pakagawa. And I think aircon na siya. Sarado na kasi oh. Di ba? Dalawa kasi yung naglalaban, mga kababayan, pagdating sa paggawa ng mga jeepneys. Saraw Motors. Yun ang nagdo-dominate. Tapos yung Francisco Motors. Pag tiningnan mo yung mga jeepneys na flying Metro Manila sa mga kalsada dyan sa Metro Manila noon. Kaya ngayon po, konti na lang. Ang daming mga buses, pagkatapos mga napalitan na po ng mga vans, talagang nagbabago yung panahon. Pero nandyan pa rin po yung mga jeepneys. Kaya importante na tulungan na lang ng ating gobyerno na ma-maintain yung hanap buhay nila. And we are so proud with this balita. Ang sumunod noon na mga kilala natin, una, Francisco, tapos Saraw, tapos yung Amante Motors, gawang Laguna po. So dapat proud tayo ng mga Pilipino. Kasi kahit hindi makina po yung ginagawa natin, hindi pa natin kaya na gumawa ng makina mismo. Isuso yung mga makina niyan eh. At least yung body, gawa na dito sa atin at disenyo ng isang proud Pinoy. Di ba? Ayan o, sabi rito, Francisco Motors, a 100% Filipino-owned automotive pioneer, has signed
an agreement to export electric jeepneys and hydrogen-powered tricycles sa Nigeria po, launching a sustainable transport initiative in West Africa. Di ba? Exported na rin tayo ng jeepney. At trike. So, dapat i-sustain natin. And the government should support itong ating mga local manufacturers, auto manufacturers, mga kababayan dito sa ating bansa. Kasi ang kinikiri nila, yung Pilipinas mismo. Di ba? Hindi lang laging Japanese, Japanese automakers ang dapat sikat, or South Korea. Ngayon yung China po, ang daming mga bagong sasakyan, mga kotse, at kung ano-ano pa, made in China, mga trucks. Di ba? Kaya yumayaman silang masyado. Dapat sumunod na rin tayo, mga kababayan, na we have to give incentives and all out yung dapat na suporta sa ating mga automakers tulad ng Francisco Motors. Makikita natin sa kalsada Japanese cars. Tapos siyempre yung mula Amerika, yung Ford. Pero mas marami yung Japanese cars, Japanese made cars. Then ngayon South Korea, tapos China. Yan ang nagdo-dominate sa market. Kailangan mapasok din natin ang negosyo, mga kababayan, ng paggawa ng sasakyan. So sabi dito, the models include the Francisco Passenger Jeepney o FPJ. Di ba? Ang ganda ng acronym, FPJ. Kapangalan ni The King, Pinoy Transporter and H-Trike, developed in partnership with Space AI Nigeria Limited and supported by Philippine Foreign Missions in Abuja and Lagos. So itong mga vehicles feature electric drivetrains and hydrogen fuel cell systems, and combining modern technology with the legacy design of the iconic jeepney. Sa mga susunod na taon, makikita natin yung mga jeepney sa ibang bansa tulad ng Nigeria, sa Africa, gawa ng Pilipinas. Di ba? Nakaka-proud ang ganitong mga developments para sa ating automotive industry. So sabi dito sa balita, Chairman Elmer Francisco stated, "Our family has always built vehicles to move Filipinos. Today we build to move the world cleanly, proudly, and powerfully." So trusted siya na maker, mga kababayan, ng mga jeepneys ang Francisco Motors. Mabutit na ipagpatuloy nila yung negosyo, at yung mga anak na ipagpatuloy yung minana nilang kabuhayan sa kanilang tatay. So sabi dito, the modernized Francisco jeepney is much safer and more comfortable for passengers, more durable and more environment friendly, along with its own automated fare collection system, artificial intelligence, blockchain, and state-of-the-art technologies. Napakaganda na po yung itsura ng jeepney. Di ba? Tamang-tama sa mainit na panahon, fully air conditioned na siguro din siya. Hindi ka na rin maliligo sa alikabok sa kalsada. Saka siyempre yung mga usok, mga kababayan, galing sa mga sasakyan. Dito po, walang usok kasi electric jeepney na siya. Ilipat ko muna doon sa kabila. Itong ating crosswind. Ito yung ating crosswind, mga kababayan. Diba, maganda pa rin. Kahit luma na. Maganda pa rin siya. Yung nakarwas ko. Ayan, maganda pa rin po. Kaya sabi ko, huwag kong ibenta to. May gustong bumili nito. Sabi ko, sayang naman. Pangarga namin. Kargaan ng mga binibili sa market. Ayun. Kung ano-ano mga epektos. Dito ko kinakarga. Di ba, ayos? Labas na tayo. Maganda pa naman po siya. Di ba? Maganda pa naman. Kaya sabi ko, huwag kong ibenta. Sayang man kung ibenta natin ito. Di ba? Parang bago pa rin. Pag nakakarwash. O ngayon, tingnan natin yung mga reactions ng mga netizens
dito po sa kwento tungkol sa Francisco Motors na mag-export na po ng jeepney sa Nigeria. Sabi dito, by Filipino, we used to have a jeep from Francisco Motors made from Rizal. It was a source of our income from 1985 to 1992. Need to sell it when my husband passed away and I saw it was running back and forth Binangonan to Pasig. Ang ganda ng ating kwento sa mga jeepneys, mga kababayan. Ako lumaki na sumasakay sa jeepney ko. Noong makabili na kami ng sasakyan, paminsan sumasakay pa rin ako ng jeep pag nasira yung sasakyan. Di ba? Pero ngayon hindi na kasi may papalit-palit na tayo. O di ba? So ironic, our Philippine-made jeepneys are exported to other countries and yet we import low-quality jeepneys from other countries. Yun na nga, kaya nagkakagulo. Kinukontra ng ating mga transport organization. Ito mga jeepneys na gawang China, low quality. Kung isipin, kasi yung makina nila gawang China, hindi tulad ng mga jeepneys natin dito na gawa natin yung katawan ng jeep. Locally made siya through Francisco Motors, Sarao, iba pang mga local manufacturers. Pero yung makina niya, Isuzu, gawang Japan. Sabi ng isa, under this current leadership, the Philippines is making progress like never before. Meanwhile, in the Philippines, they want to abolish jeepneys and purchase minibus from other country. Kaya nga, kaya ako po, personally, mga kababayan, hindi ko ako sangayon sa phase out po ng mga jeepneys. Improve na lang siguro, gawing air condition tulad ng design ng Francisco. Pero kung halimbawa, i-abandon na natin mismo yung design, sayang naman po. Doon tayo nakilala ang Pilipinas, ang means ng transportation po sa mga kalsada, yung mga jeepneys. Baka kasi, pagdating ng oras, wala na siya. O na mawawala na ng hanap buhay yung ating mga jeepney drivers. Pagkatapos, yun na yung ating kinasanayan. Pang-tourism nga po, sa mga turista gustong-gusto sumakay sa jeepney. Doon sa Lapu-Lapu pumunta kami. Nagbakasyon kami doon. Yung mga hotels, papuntang resort, ang service po jeepney. Diba, tuwang-tuwa yung mga foreigners po sumakay sa jeepney kasi sawa na sila sa mga kotse, sa mga bus. And that is our identity. Hari nga ng kalsada ang mga jeepneys. Kaya importante, bigyan natin ng value, pagpapahalaga. And support sana. Di ba po, mga kababayan? Sabi ng isa pa, ironically, this proudly Filipino-made vehicle is being appreciated in other place but not here. Yung mga opisyal man lang po ng gobyerno, ilang opisyal ng gobyerno, kasi nakapangontrata siguro sa ibang bansa. Komisyon ang nasa likod, negosyo. Siguro kasosyo, mga kababayan, may komisyon galing doon sa mga pumapasok na jeepneys, pumapasok na vehicle, modernized bus, pampalit sa jeepney, kaya pinupost nila. And in fact, yun ang lumabas doon sa mga lumabas na issue sa mga protest rallies na isinigawa, mga kababayan. Kaya kinukontra nila itong mga transport organizations. So let us support our locally made na mga sasakyan. And let's be proud sa ating sariling ating gawa. Sabi ni Imelda Floralde, this is really good. If the Philippines can continue pushing forward with grit and pure determination, those generations to follow will find much better and prosperous Philippines. Tapos na. Bayad muna tayo. Okay na. Tingnan natin kung malinis na. Okay. Malinis na rin. Solve na. Ayos na. Bueno, mga kababayan, yan muna yung ating short video dito sa ating podcast. Congratulations sa Francisco Motors. Ipagpatuloy ninyo ang magandang
Magandang mga ginagawa ninyo. And let's be proud sa ating sariling gawang Pilipinas na jeepney na ngayon ini-export na po. Sana tuloy-tuloy na mga kababayan para makilala naman tayo. Hindi lang sa pag-export ng ating mga manggagawa, kundi mismo ng ating mga sariling gawa. Tulad ng Francisco Motors, maging kilala tayong car manufacturers and exporter po. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating channel, click subscribe po. Life with Dan TM. Bye-bye po.